Bababa na guys. Ang bilis. Ang bilis. Ouch. Thank you. Thank you, Kamen. Guys, so nakatapos na kami ng dinner namin. Masarap yung dinner. Nagustuhan namin yung parang soup na merong may kanin, parang ganon. So parang ano siya, parang lugaw, pero parang kalabasa pa din, butternut yung pinaka soup base niya. Pero surprisingly, pwede pala yun, no? Soup na may kanin. Tapos parang normal lang din na usual na kinakain namin, yung mga lentils, mga veggies, tapos yung mga chicken pa rin. Pero yung chicken, parang nagda-doubt ako na tajini siya kasi parang hindi siya ganun kalambot. Kasi di ba na-try na natin sa mga ibang vlogs yung totoong tajini, talagang sineserve siya sa pot at sobrang lambot talaga. Ito parang feeling ko hindi siya slow cook na tajini kasi nga parang daily dito may mga nagtutour at marami talagang nag-a-avail nitong standard. Guys, may narinig na ako ngayon na tumutugtog doon sa parang campfire. Siguro sisilipin lang namin mamaya. Kakatapos lang kasi namin mag-shower. So guys, masaya yung experience kasi pagdating mo dun sa sand dunes, talagang iba yung pakiramdam. Parang hindi exaggerated yung parang sinasabi nila na nasa movie scene ka, ganun. Kasi totoo yung pakiramdam. Tapos yung kahit may mga umiingay-ingay, hindi siya yung ganun na parang loud and noisy. Kahit nga yung mga ATV, 'di ba, parang motor yung tunog nila. Hindi ganun ka-loud kasi dahil sa sobrang lawak ng Sahara Desert. Yung parang endless sand dunes. Pero kahit ganun pala daw yun, guys, kahit endless sand dunes siya, hindi talaga totally sand dunes ang Sahara Desert. Kasi nga, di ba, mas malaki pa siya sa USA. Pero 20% lang talaga ng Sahara Desert ang sand dunes. Some of the parts are rocky formation, tas yung mga mountain nga. Di ba sabi ko nga, parang part pa ng Sahara Desert yung mga Atlas Mountain na minsan nagsusnow. Kaya parang ang ganda-ganda ng view kapag sand dunes, tapos may mga snowy mountains, ganun. So, ganun ka hindi exaggerated kapag sinasabi nila na parang kang nasa movie scene. Tapos yung mga camel, parang nakakaiyak sila kasi although nakakapahinga naman sila, guys, kaya yun yung nakakatawa kasi minsan may napapanood ako sa TikTok na parang wala na daw silang pahinga in between tourists, pero kanina naman pagdating namin, ang daming nagpapahingang camel, tapos very short lang talaga yung lakad nila papunta dun sa spot na kung saan nagsa-sandboarding yung mga tao. Ako hindi ko na tinry kasi sabi ko nga nanginginig yung legs ko, tapos yung ang taas pa nung ang tarik nung inakyat namin paakyat dun sa pinaka mataas. Actually may mas mataas pa pala, pero hindi na namin inakyat yun kasi nga wala namang sunset. Walang sunset kanina, kaya sabi ko bakit ganon? Parang buti na lang pala talaga hindi na kami dumiretso doon, pero kasi hindi mo kakayanin kung wala kang mga exercise ganyan. Nakakanginig ng muscles ng legs yung pagsakay ng camel, tapos yung pag-akyat pa ng sand. Siguro nag-struggle din kasi kami dahil naka-slippers kami. So mas maganda talaga pag pupunta kayo dito, guys, naka-shoes kayo, proper shoes. Tapos i-research nyo na or ilalagay ko dito yung information ng proper shoes sa sand dun sa mga ganon. And then magdala talaga kayo ng water kasi super dry ng hangin. Parang pagod na pagod ka na kasi parang hindi relaxing yung camel ride, sa totoo lang. Para ka rin nag-workout kasi gaganon-ganon ka. Tapos maglalakad ka pa sa sand. So hihingalin ka. Tapos yung dry, ang super dry ng hangin, kaya super uhaw talaga. Pagdating ko dito, talagang lumaklak ako ng tubig. Pero yung experience ngayon, today is
out of this world, parang ganon. Super saya ng experience kasi dati sa National Geographic Channel ko lang talaga napapanood yung Sahara Desert, no? Tapos parang favorite ko pa talaga yung mga, alam mo yung mga relaxing lang na episodes ng National Geographic, yung parang maririnig mo lang na a Moroccan rattlesnake, yung mga ganyan-ganyan. Not so far away, a Moroccan scorpion, yung mga ganyan yung pinapanood ko dati, ganun yung pampatulog ko. Tapos parang dati, hindi ko naman, wala naman talaga akong plano na pumunta sa mga ganito, sa Dubai, sa mga desert, mga ganyan. Pero sabi ko, naalala ko, sinabi ko before na dapat pag sasakay ako ng camel, nasa dulo ako. Para pag magbibideo ako, wala akong tao sa likod. Guys, hindi ko naman pinili yung dulo, pero dun ako yung unang pinasakay. Dun sa dulo ng trail namin ng mga camel. So parang bigla ko nang naalala yun habang nakasakay na ako dun sa camel na wala naman akong planong sumakay ng camel, pero parang sa isip ko, parang pinaplano ko na siya kung saan ako sasakay. Tapos parang na-manifest ko siya. Kasi hindi ko naman in-insist na ako na yung sasakay sa dulo. Parang pinapauna ko pang sumakay si Ed para sabi ko videoan ko siya ganyan. Pero ako yung una nakasakay, tapos biglang nag-hit yung realization na parang na-manifest ko pala siya. Parang yung exact position pa na hindi ko naman intentional na parang pinlano, yun yung nangyari. So guys, manifestation is real. So manifest lang tayo guys. At meron pa akong na-realize na parang dati nagta-travel ako nung 20s ako. Marami na rin naman kami napuntahan pero within Asia lang, ganyan. Pero pag mga tour talaga, yung mga tour guide, parang dati hindi ko pinapansin. Parang mas priority ko yung magpicture, parang ganun. Tapos parang super aligaga ako before. Pero today, ngayon ko na-realize na parang meron tayong character development sa pagta-travel na parang ang sarap pala sa feeling. Parang iba na yung perspective mo sa pagta-travel pag nakikinig ka dun sa tour guide tapos natututunan mo yung culture nila. Ayun guys, lalo na dun sa Thing Here na parang naririnig mo yung culture nila, yung mga Berber. Sila kasi yung mga Berber pala guys, is sila yung mga original inhabitants ng North Africa. Kaya parang nung naririnig ko yun, kasi syempre marami na akong mga parang background knowledge dito sa Morocco, sa mga Africa, ganyan, sa mga Arabic. Kasi nga, napapanood ko dati sa National Geographic Channel. Tapos parang naririnig ko dun sa tour guide na, oo nga pala, no, yun nga pala yun, no. Tapos parang yun nga yung mga nilalakaran ng Berber. Kasi itong Thing Here, talagang makikita mo yung parang natural sa kanila, yung may mga palm trees, may mga olive trees. Kasi parang yun yung pinaka source ng income. Yun yung pinaka nila, agriculture talaga. Kaya ang tawag dito sa kanila sa Thing Here is maraming valleys, parang ganon. Kasi maraming parang mga taniman at yun yung pinaka source of income nila. Parang ang pagkakatanda ko, 90% ng mga taga Thing Here ay farmers. Yun yung source of income nila. Like, ang mga popular sa kanila dito yung mga dates, pero iba daw yung dates nila compared sa mga dates ng Dubai, parang mga ganon. Tapos meron sila mga olive tree. Tapos ang Thing Here pala, siya yung isa sa may mga largest na palm tree oasis dito sa Morocco. Kaya kanina nung binabaybay namin yung desert na road, talagang makikita mo ang dami-daming palm trees. Tapos parang ang laki-laking tulong daw nun sa kanila as a Moroccan dito sa Thing Here, kasi yun yung number one source ng income nila. Yung kasi ini-export nila yun. Ini-export nila yun sa iba't ibang bansa. Yung olive, mga Moroccan goods, ganun. Kaya nakakatingin tayo sa Philippines. At sa London, syempre, nung mga palm tree na mga palm tree products, mga olive products, mga ganun, tas yung mga dates. Kaya ayun, ang sarap-sarap malaman nun. Tas kanina, dun sa sa pinaka-ancient village, na invite kami for a tea party ng isang local doon, yung totoong Berber talaga siya. Tapos pinapakita nila doon yung mga woven na carpets na ginagawa ng mga woman. Parang ang tawag nila sa mga woman dito is artists. Kasi nga dahil sila yung naggagawa ng mga carpet by hand. Naisip ko nga parang gusto ko sabihin dun sa nag-invite sa amin for a tea party.
na parang ganun din ang tradisyon namin as Filipinos. Ginagawa din yan sa amin ng mga tao sa Philippines. Yun yung parang isa sa culture natin, yung mga nagagawa din sila ng mga woven products, mga ganun. Pero hindi ko na nasabi kasi parang intimidating siya, guys. Kasi parang hindi naman napagalitan, parang sarcastically na parang shiname niya yung dalawa namin kasamang Chinese. Sino? Yung dalawa. Kasi nga tumawa siya kasi sinabi niya ang pangalan niya is Mohammed. Tumawa yung Chinese, sabi niya. Parang sinabi niya ano, nakakatawa. Pero anyway, yun baka marinig tayo kasi ang tent natin ay Moroccan desert tent na walang soundproof. So, wag na natin discuss yun. But anyway, yun, super intimidating siya. Kaya hindi ko rin siya ma-approach. Pero ang maganda sa kanila, kahit bumili ka o hindi ng products nila, okay lang. Pero ang gaganda ng products nila, promise. Ilalagay ko dito yung mga pictures ng pinakita nila sa amin. Pwede naman daw mag-picture, kaso bawal nga lang mag-video. Yun lang naman yung sinabi niya sa amin. So anyway guys, I hope you enjoyed this vlog. Super saya ko dito sa experience na to. Never ko talaga na-imagine to at hindi ko naman siya pinlano. Talagang every year lang kasi umaalis kami. Tapos ito yung napili namin na country na puntahan and very worth it naman. Kung naririnig nyo guys, nagka-party-party na sila sa labas. Anyway guys, thank you so much kung nakaabot kayo dito. Thank you so much sa pag-watch. I'll see you in the next one. Bye!